Okay, settle muna tayo. Settle muna tayo. Ano tayo naka-line up po na mag-question, President? Maybe if we can have a little bit of silence and cheering, we'll all be heard. Yes, I'd be happy to respond to your questions. And sadly about this incident. Who's gonna ask the first question? Sige, ikaw. Sige, mag-question ka na. Okay. Pangalan o question? Mayroon na po, Mr. President. Ako next na. Ako next na. Dili siya. Governor, Mayor, o siyang Number three ka. Mayor sa duha ka munisipyo. Mr. President, medyo overkill na po ang nangyayari sa mga pulis. No, it's not an overkill. Actually, it's a question of honor. There's a song ni Sarah Brightman. We want to buy the disc. It's a question of honor. Alam mo, we fight a war. And as the revolutionary ideology would put it, it's a kind of ideological cannibalism because you devour your own kind. You kill your own brother and sisters in thy name on the altar of revolution. Unang giingon ka, kaning revolution kanon sa usak-usak ang iyang isig ka Pilipino. Kanon yun yan. Because it is a war among Filipinos, your countrymen. Ang dili ng maayong hitabo. Ako question. Here I. And sa Central Mindanao, patawagan ako mga mayors o tanan ng governors because ang ako lang ipalagan ang kadtong mga explosion ng mga sa eskwelahan. Pagkatong mga granada sa kampo sa sundalo, IED, di naman na mapunggan, pwede mapod na ito ng buhaton. I could always say to the armed forces and the police, use it also, but we are governed by rules. Since we are in government, we're kind of not allowed to do that. Pero katong nahitabo karon, as I understand, there was a ruse or use. Murag pasangil ba, patibong na ay murder nga to case. There was a murder case there to be solved. And that is why, ana may nga na ay patay, musulod yun ang SOCO, crime of the scene, reason. So, una nga, kinahalaman sila mo investigar nga to. Unfortunately, ang giigo ang mga taga-SOCO. Ang SOCO fundamentally is a police organization under the, or agency under the police organization. Pero dili na sila combatants. They are not even allowed to, they don't bother to bring in mga baril. Kaya nila pag-abot magod-ana nga ito, human ng encuentro, human ng patay, una sila musulod. Ngari, kuan sila, patibong ba? It was a well-laid trap. Pag-abot nga ito, dili niya pinuod o niya ipakpakan. So it included a woman. She's a Maranao. She was buried following the rites of the Muslim religion. She was laid to rest within one day. Ang abilin, may pagkainaaptan pa na ako. And
sadly, I am sad also for the NPA. Di na lang ko masako sa ila or nawalan ko tanaw nga. No, you don't do that malis. Kung nakita mo nagpatrolya na diha, pero kanang imong na ay patay nga rin nga murder niya. Di ba umagit sila mabot ang mga investigador? But anyway, kamong mga Pilipino, so tanawa ninyo, style. Di ka na kung mag-condemn na ako'y naluoy nila. Tunod lang. Di ko mo yung kondinar sa ilang iluhat. Uma naman patay naman naluoy ko sa ila. Kung anong imong style, pagkapobre ni mo nga pagkasundalo mo. Muna imong saligan nga pang-gobyerno, patay. Sir, good afternoon. Victoria Tulad of GMA7 po sa Manila. Sir, ano pong magiging epekto nitong pagpatay sa apat na pulis sa peace talks po with the NPA? Wala parang peace talks. It's totally absent. So, in the meantime, I would just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. Unya, anything goes for mo. And I will allow the police and the military this time to use all available assets. Mito nilang namatay pag mga aeroplano, mga jet. Makita ni mo na kiinang kung man sila isuro na use them. Gamita ang mga rockets. Kung na ay walang damage, pasensya. Sir, Dondon Dinayo sa Star Davao. Sir, so with this latest incident, tuloy pa rin po ba ang all-out war against them with their continuous violations of Look, human rights? right at the start of my administration, pagsugod pa lang nako, naninguha nako nga makikistorya kanilang tanang mga rebelde. Padala ko nga to og ibisari kang Nur Biswari, misugot siya. Nagkikistorya ko si Mayelep, nisugot sila nga mag-istorya lang ta, dili ta mag-ira. Then I went to the communist. Initially, there was this parameters lang. Muna di nako gusto diha. Kanang ceasefire nga bunganga lang. Walay boundary ug asa takutok. So what happened? Clear sila ceasefire effective February 10. February 4, ipangpatay na nila akong sundalo o pulis. Wala tayo, mas mayo man na ingon ani ba? Mao na ko na luoy ko sa ila. Because the Filipino would never want them in power. I would insist on that theory. Kamo gusto mo? Kamo diya sa likod, gusto ba mo? Yes! Oo, gani. Tanawan na dinadaan mo, ingon ana mo patay kag tao nga tikas. Basta na mga babae nga imbestigar lang. Kung sa may honor ana, kaya ako wag na sugo nila, naluoy ko nila. Kaya basig mag-away patag 50 anyo sa tanggaway. So we extend it to another 50 years. Pero never will have they will have never would have the chance really sila to gain power. Ang mga tao may di gusto. Gusto pang mga tao doon na silang daw. Kung pumili po, kami, mali po doon, di man perfecto. We have had our faults, plenty of it actually. But we try to correct it along the way. Pero wala tayong injustice kayo na. Sir, good afternoon. Marita Muahe, PTV4. Sir, ano pong basa niyo dito sa nangyayaring ito? Anong mensahe yung nais ipaabot sa inyo sa palagay ninyo? Sa Pilipino, well, I'm sorry that this gory incident had to happen. But I can assure everybody that the armed forces and the Philippine National Police would respond. This time I'm using everything. I have encouraged the police to call in the air assets. At yung mga bagong jet, make use of the rockets kanang sa bomba.
Lansahalan ang bukid o kung pa niya. Okay, tanawang reaksyon sa mga tao. Okay, tanawang reaksyon sa mga tao. Hindi mo umutuo. Ingnan ta mo mag-istorya lang ta para magkausat ta, magsuon man ta. Ginalugaw ninyo eh. Kasi may gusto patay. Ikaw gusto ko patay? Dito nag-isir yata. Takpan dalawang ka. Anything else? Kumusta po ang appointment ni Gina Lopez? Why? What happened to her? I don't know. She's up at the Commission on Appointments. Si Yasay was taken out allegedly for lying about his citizenship. I don't know what happened, but kami ni Yasay were roommates. But sometime pag declare of martial law, nawala na siya. Silang dalawa ni Maceda because they were in the list of wanted. Kinapakita sa police. The next thing I knew, the surface sa Amerika na maybe basig dito kitagaan sila temporary asylum. And of course, a travel document para maka-travel po sila to other parts of the world. But they were avoiding Philippines because they were wanted here. After the martial law years, they came back. I don't know really what happened along the way. But definitely I can say that Yasay was there, not of his own choice, to live in America, but rather they were seeking asylum. And tawagan ni Bisaya niya wa. Nagpapid-pid sila dito sa Amerika para di sila madako pa prison. Umili sila. Ako, I'm ready for an all-out war. Another 50 years. Nagkan man po sundalo. Nagkan man po police. Decide. And, mga ako ngayon, fight na muna ka. So, what you receive, you give also. Anak, aram na. Thank you kayo. Gana? Barato niyo. Tugaliin mo na sir. Ano na? Sir, regarding may naga-leaks na kumakalat po, and yung iba, tinuturo ang malasyo behind. No. Mamatay ba? Mamatay na ang lahat Pilipino. Never had it. Tsaka wala na ako. Panalo na ako. Why would I bother myself with that kind of garbage? Hindi ko talaga trabaho yan. And even when I was mayor, vis-a-vis with my political opponents, never really used black propaganda. Yan ang mga kalaban nila na agihan nila ni Ato, and maybe some supporters of mine. Kanang masakitan po, pero ako am beyond pain politically because wala na ko ang maka-ambisyon pa. Dito ko kadagan, ang ako trabaho lang, so I'm trying my best. Kanang to strengthen government, stop corruption, padakop na ko itong mga tax evader. Isa ka na ito yung pangatong yawa to. Well, are akong proposal niya. Ingon siya mga abogado tax evasion. Ingon ko nga falsification. But if it was part of the tax evasion case, musugot na lang ko. So, his lawyers, because tax cases can be compromised. Pwede ariglohon yun basta tax liability lang. Kanang buwis-buwis, yawa kakabayan, tinuyo man og dili, pwede na mo nang maariglo. Ang balaod, nitugot ana nga may ariglo, compromise. That's the word of law. Karon, ako kalimutan ko na, pero ang iyang gi-imprinta 1.5 billion of the fake stamps, okay?
Ako masugot ko, ani. Dublihon lang niya. Kalimtang ko na lang na. Well, anyway, ang akong saad po niya, if somebody else would pursue somebody else's office or power pursue against them, I can always pardon him. Pero mo ni sabot. Ang iyang gi-offer nga mobayad siyang 1.5, dili yun na acceptable sa ako. Na binuang. So, hatag siya og doblado. Mo niyang 3 billion, ihatag niya ang 1 billion ngadto sa Basilan. Dito diretso niya. Ayaw sa ako. Kaya ipaayo na ako, diretso niya sa Secretary Bell. Paayo na akong hospital dito. 1 billion sa Hulo. Kaya paayo po na akong hospital dito, worth 1 billion. Unya sa Manila, what's the name of that hospital there? Mary Johnston. Nasa Tondo. Nasa mga pobre ng lugar na. Is that the name of the hospital? Mary Johnston? Mary Johnston. 1 billion. So 3 billion reglome. Tingnan siya. Tingnan siya, napunta na ito. Pag-abot niya, magaling po sa Manila. Pag sa Matig Manila, direct. Oh, sabi ni Mayor, kay dugay ka naman diha, kung pagkukibaw pila nakatuig siyang kabinuang, but I believe has been doing it all the time. He set us the case of tax evasion. All he has to do is to go to Dominguez, Faildon, and Dulay sa BIR. Kung musugot ng tulo, okay, ang akong plan is, kaya ko 3 billion, ayaw yatag sa ako, do not give it to me, give it directly to the Secretary of Health. Have the hospital in Basilan completed, sa Hulo, refurbish, then you give the another 1 billion sa Mary Johnston Hospital sa Tondo. Okay na po? Okay na? Okay na. Yan ang areglo. Kalimutan ko yung mga stamp. We'll stick on the tax evasion. But, bayad ka. Doblado. He's offering 1.5. The counter offer is double it to 3. Give the money to the hospital.